Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hey po mga kabisnes, mga papi, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga din around Middle East. Panibagong reaction video po natin mga kabisnes, mga kapapi. Ay balik tanaw lang po tayo. Gusto ko lang po itong reaksyonan. Alam ko pong marami pa sa inyo ang hindi nakakapanood nito. So, ito po ay re-reactionan natin para po malaman natin kung paano at paano ba nakilala ni kabisnes itong mag-inang Jonathan na ito. At paano niya ito ni-rescue, paano niya ito tinulungan, paano niya ito pinagmalasakitan ang mag-inang Jonathan at Nanay Marita. So, well mga kabisnes, mga kapapi, bago tayo mag-umpisa, baka sakali pong hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay dyan, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking manire-reaction ng video sa Kabisnes Official at Papa Dins TV at Kabisnes Family. So, ito na nga po mga kabisnes, mga kapapi, ay umpisahan na natin ang ating kwento dito kay Jonathan at dito sa ni kabisnes At ito nga ay mayroon nag-refer kay kabisnes isang nag-uumpisang YouTuber, maliit na YouTuber pa lang noon na nag-refer kay kabisnes na tulungan nga itong sila si Jonathan at si Nanay Marita kasi nga hindi nga niya ito kayang ibigay kung anong nararapat dito kaila Jonathan. So ayun nga, napunta nila kabisnes itong sila Jonathan at inalam kung ano yung sitwasyon nila sa buhay. Nakita nga ni kabisnes kung ano ang sitwasyon nitong mag-ina dito sa nangyari kay Nanay Marita. At i-play po natin yung konting portion ang paano naawa at nahabag si Mr. Kabisnes dito kay Jonathan at kay Nanay Marita. I-play po natin mga kabisnes para po malaman natin at kayo na po ang kung ano yung masasabi ninyo dito kung paano tutulong si kabisnes sa mga kababayan natin na mahigit nangangailangan tulad nila Nanay Marita at ni Jonathan. Panoorin po natin mga kabisnes at tunghayan natin kung paano ang magmamalasakit si kabisnes sa katulad nila Jonathan. Panoorin po natin. Mag-ina sila, natin namatay din sa ikot na pangalakad. Hindi pa sila nakatara? Sila nakatara. Kanina po ang load po ito? Patay na yung mga anak na nagtutulong. Buti pinatinig sila. Buti kaya tagal sila dito. Inilabay pa sila. Ganun. Pero ang may-ari ng lupa, ito, ito na mga anak. Ay mga kabisnes, pinapakain ng anak, susubukan na stroke daw po. Nanay niya. Si nanay, tapos na. Hindi na siya nakakapagsalita. Hindi na ko yan. Anong pangalan mo? Jonathan ko kaya? Jonathan. Jonathan, ako si kabisnes. Gusto ka? Ano nangyari dyan sa kamay mo? Saan goma po? Nagparingis ako ito mga mariding goma. Tumalsik. Pag ganun. Ano nangyari kay nanay?
Kasi umaga po yung 24, kumupo po siya, nagpabili ng kape, nagsalita po siya. Tapos yung bansang umaga po, umalis siya. Nangingi po siya sa Kiko. Binigyan siya ng kakilala si Pedro ng spaghetti tsaka bigas. Tapos tanghali dumating siya. Tapos may salo po, nandiyan siya, pumasok siya. Ay nagigib muna siya sa galong kuya. Nakapagigib siya. Tapos pumunta sa baba, bumili ng sigarilyo. Tapos may nasalta niya. Tapos dyan pumasok na siya. Tapos pagdating doon, may nanaboses niya. Kasi kinabukasan kuya, lumabas yung paganyan. Diba nandito siya nakaupo kuya, lumabas yung paganyan. Natumba isa, dalawa, inalaya yung po. Tapos pinasubok, tapos kinabukasan ko sunod na wala na, ganyan na kuya. Yung una na yung pangalawa, gumagalaw pa ng konti. Tapos matagal din na gumalaw to. Pero yung kanang ito, parang may persa pa siya eh. Hinihilot ko, nagagalaw niya pa. Ito wala na. Itong wala na kuya. Ay! Nakasagot pa siya, nakakarinig pa ano? Konti. Nakakarinig. Ano nangyari po sa inyo, Nay? Nay, kilala muna niyo kuya. Anong pangalan niyo, Nay? Marta. Marta? Oo. Anong apelyido? Data. Dito sa ano kuya? Data. Anong apelyido, Nay? Data. Anong apelyido niyo? Bisana po kaya? Bisana? Opo. Marta Bisana? Marita po. Marita Bisana? Opo. Oo. Jonathan ano? Pangalan mo? Opo, Jonathan. Halika. Anong nangyari? Bakit ganito yung ba't nandito kayo? Saan kayo galing? Matagal na po kayo pinatret. So yun mga kabisnes, mga kapapi, nung nakita natin kung paano ni kabisnes na nahabag talaga siya dito sa sitwasyon ng mag-inang ito. Alam naman po natin na hanggang ngayon ay nandoon pa rin yung habag ni kabisnes dito sa mag-inang ito. Na ang tulong niya ay kumbaga hindi niya iyon maiwasan na hindi hahabag yung puso at damdamin ni kabisnes dito kung tuwing makikita niya itong mag-inang ito. Dito sa pag-rescue na ito, na unang pagkakita ni kabisnes dito at kahit naman sino, kahit ako, nung pinanood ko ito ng unang vlog ni kabisnes sa kanila na ito na nanonood ako dito kay Jonathan at saka kay Nanay Marita, ay parang nahabag din ako kasi imagine, titingnan natin kung paano silang dalawang mag-inang titira sa ganitong klaseng titirahan at ay hindi natin lubos maisip na sa ganitong sitwasyon na ito na mayroon pala talagang taong nakatira sa ganitong kalagayan Yun nga at ang sabi ni Mr. Kabisnes ay i-rescue nga nila ito, nirescuehin niya ito si Nanay Marita at saka si Jonathan. At bago pa naman yung nangyari na rescue ay pinapadoktor pa niya ito muna si Nanay Marita noon nung nakita niya, kasi na-stroke nga itong si Nanay Marita nung nakita na niya. So sinabi ni kabisnes ay ipapatingin sa doktor si Nanay Marita para mabigyan ng maintenance. So yun, at tinanong nga itong ni Mr. Kabisnes si Jonathan kung mayroon pa silang kamag-anak. Ang sabi niya may mga kamag-anak daw pero malayo, at saka yung iba daw wala na. Kumbaga siguro na lost communication na yung mga kapatid ni Nanay Marita sa kanya dahil malayo nga silang nakatira, hindi nga sila nagkahiwalay-hiwalay sila. At isa pa nitong nalalaman natin ito daw si Nanay Marita maraming anak, pero yung ibang mga anak niya ay pinaampon niya. So, dito sa mga sinasabi ni Jonathan, bakit ni isa man lang sa mga anak ni Nanay Marita na alam naman nila na nandyan binablog ni kabisnes ay hindi pa rin nagpapakita dito. Kumbaga, parang wala na silang pakialam. Kung totoo talagang may anak si Nanay Marita, na sabi ni Jonathan ay hindi na daw mabilang yung anak ni Nanay Marita sa ibang sa pangalawang asawa niya, ay nasaan na? Bakit hindi man lang magpaparamdam sa kanila na alam naman nilang sitwasyon ng kanilang ina ay ganyan? Kahit naman siguro ikaw pinamigay o pinaampun ka dahil nga din sa kahirapan kaya naisip ng ni Nanay Marita, so dapat yung anak ay maisipan din niya na dalawin niya yung anak niya kung totoo naman talaga yung sinasabi ni Jonathan na marami daw anak si Nanay Marita na hindi na daw niya mabilang at ipinaampon ni Nanay Marita. Kumbaga, ang naiwan kay Nanay Marita itong magkapatid na Jonathan na yung isang kapatid daw niya ay sumakabilang buhay na. So si Jonathan nito ang natira dito sa nanay niya So
pag ipapaghambing natin mga ka-business, mga kapapi, sa iba nating mga vlogger na tumutulong kay Jonathan, kung nakita nila siguro si Jonathan on the time na ganito ang sitwasyon, tutulungan pa rin ba kaya nila iyon, di ba? Kasi alam naman natin na hindi naman sa si ka-business ang nakakakilala dito kay Jonathan, at si ka-business ang unang-unang nag-rescue dito sa mag-inang ito, na nilagay sila sa maayos na lugar. Ni-rescue sila aura mismo na yan, na talagang dinoktor. Pagkatapos ni doktor, hinanapan agad sila ng bahay ni ka-business para mailipat na nga sila, dahil hindi nga talaga matiis ni Mr. Ka-business kung ano yung kalagayan nila, na nakikita ni Mr. Ka-business na ganyan ang itsura daw ng bahay, ganyan ang itsura ng tinitirahan nila, na hindi naman daw ito hayop, sila Jonathan ay tao. Kaya nahabag si Mr. Ka-business at on the spot, aura mismo, hinanapan sila ng matirahan dito sa part 1 na ito. Ito kasi ang unang pagkikita ni Jonathan at saka ni ka-business at saka yung nanay niya. So mga ka-business, mga kapapi, kung tutuusin natin, na kung hihimay-himayin natin ang buhay ni Jonathan, ang kwento ng buhay ni Jonathan, talaga naman kahit sino mapapaiyak sa buhay niya, Kaya siguro hindi natiis ni ka-business na hindi talaga sila i-rescue at ilagay sa magandang kinalalagyan. Diba? Kasi nakita naman po natin kung ano yung sitwasyon nilang mag-ina. Sino ba naman makakatiis, makatingin dito sa ganitong klaseng saan sila nakatira, kung uulan ay mababasa sila. Diba? Para yung tuta na naulanan dito sa saan sila nakatira, sila Jonathan at Nanay Marita. Sa kabaitan at kahabagan ni Mr. Ka-business na hindi niya natiis, ni-rescue nga niya itong mag-inang ito. Aura mismo, hinanapan ng bahay, at itong si Nanay Marita, dinoktor agad ni ka-business para makita kung ano yung kalagayan ni Nanay Marita. Dito ay sa part 1 na ito ay nililinis na niya at kinakausap ni Mr. Ka-business si Jonathan na sila ay ililipat, si Nanay Marita ay dadalhin sa doktor, ipapacheck up, at binigyan sila pang samantala ng kanilang ayuda, isang sakong bigas at saka yung grocery. So ang sabi ni Mr. Ka-business sa kanya ay pansamantala lang ito, pero hindi pa rin naisip o hindi pa rin na ano ni ka-business na hindi niya ito hahanapan ng malilipatan. Kasi nung nakita ni ka-business ay hindi talaga niya natiis itong kalagayan ni Jonathan sa kanila Nanay Marita. So mga ka-business, mga kapapi, kung napanood ninyo itong kwento ng buhay ni Jonathan, siguro naman hindi naman siguro malilihis yung pag-iisip ninyo sa mga nagbablog kay Jonathan ngayon, na kung bakit nakilala nila si Jonathan, kung bakit nandyan si Jonathan ngayon sa kanila na ibinablog nila, na pinagkakakitaan nila. Dahil yun kay ka-business. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, kaya lang ako nagbalik tanaw. Marami kasi sa ating mga nanonood, marami kasi sa ating mga viewers, they don't know kung sino ang nakahanap at kung sino ang nag-rescue, sino ang nag-ahon kila Jonathan at Nanay Marita sa maayos na kalagayan. Alam naman po natin yun, marami pa sa atin ang hindi nakakapanood. Ang napanood lang nila yung nandyan ng karamihan na pa nakakapanood dyan, yung nandyan na kay dalawang tropa ni Jonathan na binablog nila si Jonathan. Karamihan dyan na nila nakilala si Jonathan. Pero hindi nila alam na ang unang-una talagang rumescue dito kay Jonathan ang nagbigay na kala Nanay Marita ng magandang tirahan, magandang tulugan, sinusuportahan every month ay si ka-business. Pinapadoktor at imaasa si Mr. Ka-business, nagagaling ito si Nanay Marita sa tulong niya. So, mga ka-business, mga kapapi, kung iisipin natin, naiisipin natin ngayon na mayroon dalawang tropa ni Jonathan na hanggang ngayon pa rin ang pagbablog nila kay Jonathan. Kung iisipin natin,
kung hihimay-himayin natin ang unang pagkakataon, pangalawang pagkakataon, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, hanggang sa ngayon, diba? Kung paano ang malasakit ng ka-business family ditong sa mag-inang ito. Walang sino makakapantay, kumbaga, ang tulong, ang pagmalasakit, ang pagmamahal ni ka-business dito sa mag-inang ito. Ang hindi lang natin lubos maisip, bakit itong si Jonathan ay hindi magkaroon ng katinoang pangingisip? Hindi niya, kumbaga, hindi niya tatanggapin kung ano yung dapat na itinulong sa kanya ni Mr. Ka-business, ang ipaayos sila. Nakita naman natin, aura mismo na ito ay ni-rescue ni ka-business sila dito kung saan sila kumbaga, makikita natin, hindi naman po sa pagmamaliit, marami naman po tayong nakikita, pero hindi yung tulad ng tinitirahan nila na para bang sinasabi nila na sa mga kapitbahay ni Jonathan na nandyan sa lugar na yan, na nagsasabi kay ka-business na para daw itong lungga ng daga ang kanilang tinitirahan. So, yun ang hindi na-attempt sa damdamin at puso ni ka-business, ang ganong sitwasyon ni Jonathan at ng nanay niya. So, aura mismo ang pag-rescue ni Mr. Ka-business dito kay Jonathan. So, tayo, mga nanonood, na hindi natin alam ang kwento, kaya ko po ito ni-reveal, kaya ko itong binalik tanaw sa ating mga manonood. Kasi hanggang ngayon, ang ating mga viewers, ay hindi pa nila talaga alam, ay nandito kay ka-business, lahat ang umpisa hanggang dulo ang pagtulong ni ka-business. Ngayon lang naman na medyo tumatagilid na itong si Jonathan kay ka-business, ay dahil nga sa ginagawa ni Jonathan dito kay ka-business, Pero nung nakita ni Mr. Ka-business na umaaligid si Jonathan sa kanila doon sa paglipat ni Bay doon sa bago niyang bahay, ano yung sinabi ni ka-business? Jo, pumunta ka doon sa bahay, doon mo na lang akong antayin kasi naglilipat sila Bay ng bahay. Ano yung sinabi ni ka-business? Kahit ganon lang yan si Jonathan, ay nahahabag pa rin ang damdamin ko sa kanila. Hindi ko pa rin sila matitiis. Yun ang bitaw na salita ni ka-business. Kasi ganito ang nakita na sitwasyon ni ka-business nung unang kita niya dito kay Jonathan at kay Nanay Marita. Kahit naman sino, mga ka-business, mga kapapi, hindi naman siguro matitiis na ganitong sitwasyon. Diba? Nakita naman natin si ka-business kung paano ito mahabag sa isang tao. Diba? Ang hindi lang maintindihan natin nitong mga some of our viewers na naging basher na ni ka-business, na dati naman ito ay naging sa kanya, 'di ba? Nang dahil lang sa ibang dahil sa mga vlogger na hindi kumbaga, ang masasabi ko ay nagba-vlog sila na hindi nila idinediretso kung ano talaga yung original at kung ano talaga yung bang sitwasyon nila Jonathan noong nakita nila ka-business sila Jonathan, at dapat yun yung naisip nila kung ano yung sitwasyon noon ni Jonathan, diba? Na hanggang ngayon andyan pa rin si Jonathan na ibinablog nila. Sa bagay, hindi naman yun. Ang sinabi naman ni ka-business ay wala naman silang problema doon sa pagbablog. Ang problema lang doon ay sana diretso at naging honest sila at hindi yung kukunin nila yung side ni Jonathan ay puro pambabatikos kay ka-business. Yun lang dapat dito sa mga viewers ng dalawang katropa ni Jonathan, panoorin po natin o panoorin po ninyo kung hindi nyo napanood itong pag-rescue ni ka-business. Unang kita niya kay Jonathan dito kay Nanay Marita, kay Jonathan, paano niya ni-rescue ito. Sana po doon nyo panoorin ang una para maintindihan ninyo. Hindi yun nambabas kayo kay ka-business na hindi nyo alam ang tunay na kwento ng buhay ni Jonathan
at ng tunay na pagka-rescue ni ka-business sa mag-inang ito. Alam natin, yung mga alam naman po natin, yung mga solid supporter ni ka-business, alam nila itong kwento ni Jonathan. Kung paano nakita, kung paano ni-rescue, kung paano inalagaan ng family ka-business ang mag-inang ito. So well mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang itong aking reaction video. Nagbalik tanaw lang po tayo kung sino man sa inyo po ang mga bagong subscriber ni ka-business at bagong subscriber po namin at mga subscriber po doon sa kabilang kanto, sa kabilang istasyon na mga tropa ni Jonathan. Panoorin po ninyo dito kay ka-business ang unang pagtatagpo ni Jonathan at ni ka-business, kung ano yung kalagayan nila, nang naman maintindihan ninyo, hindi lang yung nambabas kayo, hindi ba? So well, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking reaction video. Maraming salamat po, shoutout sa inyong lahat, sa aking mga bagong subscriber at mga viewers ko dyan. So please don't forget to subscribe ka-business official, Papa Dins TV at ka-business family, at ang Wakiwak TV, Bong MTV, Papa Sundot TV, at ang anim na Kagwang Bong official, Kagwang Intoy official, Kagwang Bay official, Kagwang Boknoy official, Kagwang Bornok official, at Kagwang Bugi official, at ang aking mga kasamahang reactor, sina Taong Gala Vlog, Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, at MK Inday Okray, at ang inyong lingkod po, Admin Davix Vlog. Please don't forget to share and like my videos and subscribe na po mga ka-business, mga kapapi, at never say goodbye. Tomorrow is another day. Biraban at mga ka-business, see you again. Ito ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all. Babush po sa lahat.